Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Iba't ibang produkto ng mga micro, small, medium enterprises mula Pangasinan na pang world class ang ibinida sa International Food Exhibition o IFEX sa Pasay City. 11 food exhibitor ang nakilahok, kabilang dito ang LDK Seafood. Pero locally, meron na tayong market. Pero doon para sa international, yun naman po yung goal natin. So this is one stepping stone para po doon. Kaya kami pinagpapasalamat sa mga nag-push po sa amin para sumali po sa IFEX. Dahil sa pagnanais na makilala ang mga ipinagmamalaking produkto ng lalawigan, hindi tumitigil si Dr. Arlene Grace Gico, chairperson ng Project Abound, sa pagtulong sa mga MSMEs, katuwang dito ang DTI at ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Kayang-kaya natin. In fact, some of the producers here, they're already exporting. Si Anju Farm is not actually selling locally, but they're all for export. In Europe, all over the world, actually. So, marami tayong magagaling na MSMEs dito. Dahil sa kalidad ng mga produkto, tumanggap ng Katha Award si Evelyn Ko, isa sa mga MSMEs exhibitor. Siya ang may-ari ng Napoleon's ng Ho Yang Food Corporation na gumagawa ng bangus karaage. Isa itong Japanese-inspired fish marination na inumpisahan niya at ng kanyang mister noong panahon ng pandemya. The provincial government of Pangasinan awards this plaque of recognition to Ho Yang Food Corporation for winning the prestigious Katha Award for its bangus karaage product under the seafood category. Layon ng Katha Award ng IFEX na kilalanin ang mga isinagawang innovation para matiyak ang kalidad ng bawat produkto. Sa ganitong mga trade fair, mga exhibits, maraming mga B2B Mga ibig sabihin, mga business to business na usapan na dito, the connections. That's why we have been insisting that yung product should be world class. True to our battle cry na ang galing. Kasi hindi na pwede yung pwede na yan. Halimbawa, di ba? Yun yung sinasabi ko na itaas natin yung kalidad ng produkto ng Pangasinan. Mga Pangasinense, tayo as human resource. Dapat hindi pwede yung pwede na yan. Yung mediocrity dapat di ganun The only way you can compete globally is that if you up the standard, up to the global standard. Kabilang sa mga nakibahagi sa IFEX ang Ho Yang Food Corporation, Rotico Food Products, Alicia Bay Dagupan Bangus and Seafoods, Mama City, Dimalupig and Gabriel Food Products Trading, LDK Seafood Processing, Bernal Bagoong, Abundance Agri-Tourism and Trading Incorporated, Anjo Farms Incorporated, Bantog Samahang Nayon, MPC, at Nutridance Food Manufacturing Corporation. Kasama sa mga produktong ibinida ang processed bangus, bagoong, peanut brittle, peanut butter, calamansi juice, processed cow and caramel milk, cane vinegar at iba pang food products na tatak Pangasinan. Dinumog ito ng mga local at international buyer at mga kilalang leader ng bansa. Kabilang din sa mga bumisita sa Pangasinan booth si First Lady Liza Araneta Marcos. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita. DWIZ. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari, dapat alam mo ang
latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Pilipinas ngayon na pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness, business at iba pa. At ng Bravo Filipino Awards as the most stylish teleradio team tuwing Lunes at Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pilipinas ngayon na! DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Sabado ngayon ay May 31. At oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan, Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Sa technical kasama natin ka Aaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Dating Congressman Teves nakakulong na sa Bilibid Prison. Todo Balita. Senado hindi atras impeachment trial ayon kay Jingoy Estrada. Todo Balita.
Palasyo tiniyak mabilis na pagrepaso sa gabinete. Todo balita. Ping Lacson hirit kay PBBM, isang bagsakan sa sibakan, maraming atat sa gabinete. Todo balita. Sa balitang lokal, DOST at Pangasinan State University nagsanib pwersa para sa isang bamboo hub. Todo balita. Higit sa 700 incoming college freshmen sa Mangaldan sumailalim sa municipal scholarship qualifying exams. Sa balitang pampalakasan, Bilen kanino ipaparada ng alas sa AVC Cup. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Dinala na sa detention facility ng National Bureau of Investigation sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si Teves, kung saan siya pansamantalang ididetine para sa pagharap sa korte kaugnay sa patong-patong na mabibigat na krimeng kinakaharap, kabilang ang di umano'y pagiging utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Iniharap sa media ni NBI Director Judge Jaime Santiago si Teves upang sagutin ang mga katanungan. Katabi ni Teves ang ina na Zinaida Teves at ang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio. Sinabi ni Teves na magkahalong saya at lungkot ang kanyang nadarama dahil makukulong siya kahit hindi pa siya nako-convict, habang masaya naman dahil nakauwi at nakita ang ina. Nagpasalamat din ang ina ni Teves kay Santiago at kinuwento na 2 taon silang hindi nagkita at hindi madalaw sa Timor-Leste ang anak dahil na-ospital hanggang sa namatay ang kanyang mister noong 2024. Sa pagkakataong ito ay naluha si Teves at niyakap ang kanyang ina. Tiniyak ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na hindi isasantabi ng Senado ang kanilang constitutional duty na dinggin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Estrada ang pahayag kasunod ng pag-atras ni Senate President Francis Chis Escudero sa presentasyon ng articles of impeachment laban kay Duterte sa June 11. Kaugnay ito sa patutsada ni Congresswoman-elect Laila de Lima na hindi nauusad ang impeachment case laban sa Vice Presidente dahil inurong ang pagbasa sa articles of impeachment. Sabi pa ni de Lima, may natunugan siya na hindi umano uusad ang impeachment case laban kay Duterte at dead on arrival ito dahil sa kakulangan ng boto. Grandstanding lang yan, naniniwala siya, lagi siya sa chismis. And we are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against the Vice President, ayon pa kay Estrada. Tiniyak ng Malacanang sa publiko na mabilis ang ginagawang pag-evaluate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Ang katiyakan ay ginawa ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro bilang tugon sa payo ni Senator-elect Panfilo Lacson na dapat kumilos kaagad ang Pangulo sa mga nakabinbing courtesy resignations. Sinabi ni Castro na alam ng Pangulo ang pangangailangan ng madali ang pagkilos, ngunit determinado itong itaguyod ang isang patas na review na base sa performance ng mga opisyal. Nauna ring binanggit ni Castro ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung ang trabaho ng isang tao ay gumawa ng tinapay, dapat nitong tiyakin na masarap ito. Sinabi ni Bersamin na ang bawat tinatanggap na resignation ay base sa masusing pagsusuri at kung naabot ang pamantayan na itinakda ng Pangulo para sa kahusayan ng pamumuno. Sa kaugnay na balita, nagbigay ng unsolicited advice si Senator-elect Panfilo Lacson na gawing isang bagsakan na lamang ang pagbalasa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang gabinete para walang gulo. Sa panayam ni Pinky Webb sa Agenda Primetime Newscast ng Billionaire News Channel, sinabi ni Lacson na hindi dapat pinatatagal ang pagpuno ng pwesto ng mga miyembro ng gabinete na naghain ng courtesy resignation sa Malacanang.
sa balasan o kaya sa pagtanggap o pagtanggi sa courtesy resignation, dapat medyo mabilis kasi may mga lumulutang na mga white paper against some cabinet members at yung iba naman nagpo-float ng pangalan ng kung saan para nag-a-apply sa mga posisyon ni Lacson. Sa kanyang pananaw, alam daw niya na uncertainty ito at madalas naglilid sa inefficiency at divisiveness among the ranks doon sa rank and file ayon pa sa kanya. Binigyan din ni Senator Joel Villanueva ang pangangailangan para sa pagpapatupad ng work from home law upang mabawasan ang epekto ng EDSA rehabilitation sa mga manggagawa. Sinabi ni Villanueva, punong may akda ng Republic Act No. 11165 o ang batas ng work from home na kinakailangang ganap na ipatupad ang batas upang maprotektahan ang mga empleyado mula sa araw-araw na hirap ng matinding pagsisikip ng trapiko sa oras na magsimula ang proyekto ng rehabilitasyon ng EDSA sa Hulyo 13 na inaasahang matatapos sa 2027. Giit ni Villanueva na hindi mabilang ang mga empleyado na ang nawawalan ng oras bawat araw sa trapiko para lamang mag-ulat sa mga opisina na gumagawa ng mga trabahong maaaring gawin mula sa bahay gamit ang tamang mga kasangkapan at teknolohiya. Ang GCash, ang leading finance super app ng bansa, ay nakatakdang magbigay ng libreng health insurance sa ilalim ng FPG Insurance sa kada bili ng mga eligible user ng prepaid credits gamit ang buy load feature ng application. Ang bagong feature nito ay alinsunod sa misyon na mapalakas ang local insurance industry at mabigyan ng insurance ang milyon-milyong mga Pilipino. Ayon sa Vice President at Group Head ng New Businesses sa GCash na si Winsley Bangit, ang naturang inisyatiba ay upang magkaroon ng access ng bawat Pilipino sa epektibo at maayos na financial protection. Tiniyak ng DILG sa pamamagitan ni Secretary John Vic Remulla na gagawin ni incoming Philippine National Police Chief Police Major General Nicolas Torre III na mas ligtas ang malansangan sa bansa. Ang paniniyak ay ginawa ni Remulla kasabay ng pahayag na kilala niya si Torre sa pagtatabraho. Torre means business, pahayag nito. Ayon kay Remulla, tinatapos ni Torre ang lahat ng mga trabaho na pinapagawa sa kanya, kaya tama lamang na siya ang napili ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumalit sa magre-retiro na si PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Kaugnay nito, naniniwala naman ang National Police Commission o NAPOLCOM na mas lilinisin pa ni Torre ang hanay ng mga pulis upang mas maging epektibo sa pagpapatupad ng peace and order sa bansa, gayon din ang pagbabalik ng tiwala ng publiko. Dumako naman tayo sa ating mga balita. Si Bahan Dagat pumalo na sa halos 400 bilang ng mga bihag ang pinakawalan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ay matapos na mag-swap ng kanilang bihag ang nasabing dalawang bansa kung saan nasa 270 na mga sundalo at 120 sibilyan ang pinakawalan ng dalawang panig. Isinagawa sinasabing pinakamalaking prisoner swap sa ginanap na pag-uusap ng mga kinatawan ng bansa sa Istanbul, Turkey noong nakaraang mga linggo. Nagsimula ang labanan noong 2022. Nang mapalaya, agad namang pinasuri muna sa paggamutan ng mga bihag bago makipagkita sa kanilang mga pamilya. Nagkasundo ang dalawang panig na magpalitan sila ng 1,000 na mga bihag nila, kaya asahan na sa mga susunod na linggo ay magkakaroon ng panibagong palitan ng bihag. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa District 4, isinagawa kamakailan sa Prime Brilliant Minds Academy sa Lucao, Dagupan City ang pagtatapos ng 25 PD4 scholars at awarding of toolkits, bunga ng pagtutulungan ng tanggapan ni 4th District Congressman Christopher De Venecia, TESDA at ng nasabing paaralan. Sa pamamagitan ng kanilang bagong kasanayan, handa na silang pumasok sa mundo ng pagninegosyo dahil meron na silang tools na gagamitin o magtrabaho sa mga bakery, isang hakbang patungo sa mas maunlad na kabuhayan. Ang vocational scholarships para sa kabataan ay bahagi ng tuloy-tuloy na serbisyong 3-in-1 ni na Congressman Tof De Venecia, Congresswoman-elect Manay Gina De Venecia at former Speaker JDV para sa mga taga-4 distrito. Sumabak ang mahigit 700 incoming college freshmen sa qualifying exam ng Municipal Scholarship Program na lokal na pamahalaan ng Mangaldan noong Biyernes o kahapon sa 3rd floor multipurpose hall.
2 oras ang tinagaling nasabing pagsusulit na may kabuang 150 items ugnay sa mga signaturang English, Math at Science. Mula sa lahat ng dumaan sa pagsusulit, 100 ang mapapabilang sa mga panibagong college scholar ng munisipyo. Hangarin ng alkalde ng Mangaldan na makatulong sa pantustos sa mga agastusin sa pag-aaral ng 2,000 piso na buwan ang tatanggapin ng mga makakapasa sa qualifying examination at screening. Pinangasiwaan ng Municipal Scholarship Committee mula sa Office of the Municipal Planning and Development Coordinator ang pagsasagawa ng qualifying examination, katuwang ang mga kawani mula sa General Services Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginanap kahapon ang grand launching ng Bamboo Textile Fiber Innovation Hub Pangasinan sa Pangasinan State University sa Lingayen. Ang nasabing proyekto ay partnership ng Department of Science and Technology at saka ng PSU. Ang keynote speaker kahapon ay walang iba kundi si Dr. Renato Solidum Jr., Secretary ng Department of Science and Technology. Ayon kay Solidum, ito ay malaking tulong para sa mga magsasaka dahil meron silang ibang pagkakakitaan kasama na dito ang pagtatanim ng bamboo na siyang gagamitin naman sa paglikha ng bamboo fiber. Ang nasabing Technohub ay pang-anim sa buong Pilipinas at ayon kay Solidum ay nakatakda naman ang pagbubukas ng iba pang Technohub sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa bayan ng San Jacinto, nagtungo si Mayor Kelvin Chan Sa bayan ng Pusurubyo, nagtungo si Mayor Kelvin Chan kasama ang mga empleyado mula sa opisina ng Municipal Engineering Office at Local Disaster Risk Reduction Office upang personal na tugunan ang baradong kanal na entry point ng Bonapal Road. Nagpadala ng mga utility workers at municipal equipment katulad ng truck at payloader si Mayor Chan para sa mabilisang aksyon. Nanawagan naman ang pamahalaan ng Pusurubyo sa lahat ng residente na naninirahan sa Bonapal Road at barangay na malapit sa nasabing kanal na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makipagtulungan sa pag-aahon ng mga basura lalo na sa oras ng pagtaas ng tubig upang maiwasan ang pagbaha. Inaanyayahan naman ng DepEd Region 1 ang mga individual, mga organisasyon at mga partners na makibahagi sa layunin sa pagbubukas naman ng eskwela at sa pamamagitan naman ng Brigada Eskwela ang kanilang panawagan para maging partner. Ngayong taon, binibigyang prioridad ng Department of Education ang literacy sa Brigada Eskwela habang inihahanda ang mga paaralan sa pagbubukas ng school year 2025-2026. Sa Region 1, sa DepEd Dagupan City, ang launching ay gaganapin sa Dagupan City Schools Division kasabay ang iba't ibang schools division sa June 9. Ipinahayag ni Bayangbang Mayor Nina Kiambao na hindi na kailangang problemahin ng mga magulang ang school supplies ng kanilang mga anak dahil sisiguruduhin daw niya na bawat mag-aaral na bayambanggenyo sa mga public elementary schools ng bayan may gamit sa darating na pasukan. Ang edukasyon ay para sa lahat at sa ilalim ng kanyang administrasyon, sisiguruduhin niya na walang estudyante ang maiiwan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, sana ay mabigyan daw ng saya at inspirasyon ang mga mag-aaral ng bayan upang lalo nilang linangin ang kanilang mga kalaman at kakayahan. Our school supplies distribution will take place on or before the beginning of classes. Stay tuned for more updates ayon pa kay Mayor Kiambao. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Magkaribal na UAAP sina Bella Bilen ng National University at Angel Canino ng De La Salle University. Ngunit magsasanib puwersa ang dalawa upang banderahan ang Alas Pilipinas na sasabak sa 2025 AVC Women's Volleyball Nations Cup na papalo sa Hunyo 7 hanggang 14 sa Hanoi, Vietnam. Makakasama ni Bilen at Canino ang outside hitter position. Sina UAAP Rookie of the Year Shaina Nitura at Iya Laure, habang pasok naman sa opposite sina dating UAAP Finals MVP Alyssa Solomon at Shivana Lapot. Sumainyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Ako naman si Liway Manantani. Para gire ang oras po natin alas 5:30 ng umaga.
DWIZ. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita na papanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:35 ng umaga sa pagpapatuloy po ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantani Paragiran. At Susan Valdesya daw. Last day na ba ng buwan ngayon? 31? Oo, 31. Wala namang 1.
Pag 1, sunod na buwan yun. Last day of May, bukas, June na po. At mula pa kahapon, talagang diretso ang ambon at saka ulan. Lalo na kahapon ng hapon. Mukhang merong LPA ba? Pero may tatawagan mangirasya uran. Ibig sabihin, hindi man malakas, pero mabayag. Pero ito po, yung panawagan po ng Department of Education sa pagbubukas po ng pasukan sa June 16, andyan syempre yung Brigada Eskwela. Alam na kung anong ibig sabihin ng Brigada Eskwela. Pero itong nakita ko dito, sabi dito, be a Brigada Eskwela partner. Pwede kayong pumili sa mga iba't ibang packages para matulungan yung mga paaralan na gustong-gusto nyong tulungan every year o kaya yung mga paaralan, mga public schools na malapit po sa inyo. So yung kanilang mga packages, meron for general cleaning and sanitation, painting and beautification, yung mga gamit yung pwede nyo namang i-sponsor yung buong painting and beautification, kunyari, kung kaya ng budget. Andyan din yung mga kailangan po nila, repair and maintenance package. Example ng kasama sa package na yan, hammers, screwdriver, nails, screws, wood glue, etc. Kasama rin sa package, meron din sa electrical and lighting, gardening and landscaping, yung mga tools ang pwede nyo pong i-donate. Classroom essentials and supplies. Pero palagay ko dito sa atin, okay na yung kanilang blackboards. Ayan, blackboards and bulletin boards, student desks, chairs, and teacher's table. Water and sanitation maintenance, technology and digital learning, safety and disaster preparedness, snacks and food for volunteers, package din po yan, volunteer service, ito yung pagtatrabaho, health and hygiene kits, learner's kit, emergency kit, teacher's kit, medical services, reading kit, first aid kit. Yan po yung mga packages na pwede nyong pagpilihan. Pwede nyong buksan po yan sa pamamagitan ng Facebook page ng DepEd Region 1. Scroll down nyo lang po para makita nyo yun. Ayan, ang launching ng Brigada Eskwela dito sa Schools Division ng Dagupan City. Ang host po ay ang Dagupan City National High School. Yan po ay sa June 9. Pwede ho kayong makisabay na sa nasabing launching. Dala yung mga, kung ano man po yung mga idudonate nyo. Kung pagtatrabaho naman po ang donation nyo, pwede rin ho kayong sumabay on that day. June 9 and dire-diretso for, pwede ako nagkakamali, 2 weeks po yan. Kasi alam po natin, meron yung mga organizations, meron mga individuals, may mga negosyante na taon-taon, yan naman po yung panata nila na tumulong sa paghahanda ng paaralan para naman sa opening of classes. Ito po, ulitin ko, sa mga public schools. Ewan ko kung sa mga private school kung nagsasagawa sila ng sariling brigada eskwela. O pag sa private schools naman kasi meron silang mga empleyado, meron silang mga janitor, meron silang mga maintenance men. Para ito naman, etong ulan-ulan, sumasabay na naman sa pagbubukas ng paaralan. Yung brigada para sa para karamihan para sa mga sa public schools. Kaya nga kung ang kung hindi syempre hindi brigada yung tawag doon, yung cleaning program ng mga private schools na ini-involve nila yung parents, wala naman, no? Wala. Kasi meron silang sariling janitor. Ever since, di ba, kahit mga bata tayo, parang in-improve lang ng public schools. Dati kasi mga bata ang naglilinis, di ba? May dala kang sariling walis, basahan, floor wax. Dahon ng saging, pampakintab ng sahig. Mga bata naglilinis. So ngayon, mga magulang na. At saka community na. Oo. Para pagpasok ng mga bata, mag-aaral na lang sila. Although, sa mga public schools, lalo na yung mga nasa barangay, meron yung, yung mga estudyante, sumasama sila sa mga magulang para tumulong sa paglilinis. Basta hindi ko makalimutan yan. Noon, yung desk namin, yung wood, pakintaban yan ng desk, palinisan. Meron yung pang-is-is na yung dahon. Pakiling ang tawag dun. Tapos meron pa kintaban ng flooring, kahoy man o kaya yung semento. Ang gamit naman po doon ay dahon ng saging.
Yung ano dati, pakiling naman. Sa Ilocano. Para siyang liha yung dahon na yun. Is-isin mo yung Meron pa kaya yun? May malinis na, matatanggal yung impurities ng DES. So yan po Brigada Eskwela, mag-uumpisa po yan ng June 9. Sa lahat, all over the country po yan. Congratulations naman sa Umingan National High School Volleyball Men's Team na nagrepresenta sa DepEd Region 1 sa palarong pambansa. Nakuha nila yung second place. Ayan, congratulations. Paisa-isa yung nakikita kong post ng DepEd Region 1. As of May 29, ang DepEd Region 1 o Region 1 nakakuha ng 5 gold, 11 silver at saka 15 bronze. Pero ang nangunguna pa rin dyan, NCR and I think Calabarzon. So congratulations sa lahat. Samantala kahapon naman mga kaibigan, yung sa balita natin kanina, binuksan ang inauguration ng grand launching ng Bamboo Textile Fiber Innovation Hub sa Pangasinan. Ito po ay pang-anim sa buong bansa. Sa tulong po yan ng Department of Science and Technology. Sila yung nagbigay ng gamit, yung equipment, machineries at saka kasama sa innovation at saka sa pagre-research, etc. ang Pangasinan State University. Ang sabi ni Secretary Solidum kahapon, palaging mabilis ang PSU. Kanya naman yung mga programa ng DOST, palaging nakakakuha ng PSU kasi nga mabilis yung kanilang administration. In all aspects, research, pagsasagawa ng pagpunta sa community at iba pa. So etong sabi ni Secretary Solidum mga kaibigan, actually madaming sources ng fiber na nagagamit para sa tela. Andiyan na yung pinya, andiyan na yung dahon ng pinya, saging at iba pa. Pwede rin pala itong sa bamboo, pero sa bamboo 70% nun hinahalo po ang cotton. Pero ang sabi ng isang speaker kahapon, malambot yung tela po na may bamboo. So, eto na naman isang pagkakakitaan ng ating mga magsasaka, lalo na yung may mga malawak na lupa. Merong ibang gamit ang bamboo. Ito nga po ay yung gawing tela. Sinulid muna bago maging tela. So, dito sa Pangasinan, source ng sinulid. Etong bamboo, at yung fiber na nakuha out of that, ipapadala naman sa isang techno hub doon naman sa Ilocos Sur dahil marami silang cotton. So dito, pag-produce pa lang ng fiber galing naman sa bamboo. At ang ginagamit po dyan ay yung kawayan na 2 to 3 years old, medyo malambot pa. Yung ginagamit naman para sa bahay kubo at iba pa, I think mga 4 years old and above, matigas. So, good news ito para sa mga magsasaka dahil yun nga, yung sabi ko nga, meron na namang ibang source para dito. At yung nagwi-weave, meron na po silang napuntahan dyan sa Barangay Mapita sa Aguilar. Ito po ay Indigenous Peoples Group po yan. At sabi nga ng isang in-interview kahapon, sila po ay nagwi-weave din, pero yan naman yung kaalaman na kanilang minana sa kanilang mga ninuno, lolo-lola. Dito sa Pangasinan, meron ding IP group na nagpo-produce na po ng inabel. Yan naman po yung IP group dun sa bayan po ng Uminga. Nagpo-produce na po yan. At ang kahanga-hanga po, gaya din sabi ng mga staff ng DOST Pangasinan at Region 1, itong si Secretary Solidum, Renato Solidum Jr., ay talagang napakasipag po niyang umikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Napakasipag po niya at sabi niya, mahihiya ka kung hindi mo siya sasabayan parang kagabi. Yung ibang secretaries pag natapos na yung program, opening program at konting tour sa facility, alis na po yan. Pero si Secretary Solidum talagang tinapos ng buong buo hanggang sa ribbon cutting dun sa Techno Hub, hanggang sa pag-ikot at pakikipag-usap sa mga staff ay tinapos po niya. Ganyan dapat ang cabinet secretary. Tahimik. Pero hindi mahilig sa press release, pero tahimik
at masipag. Good morning kay Atchikore Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng. Ganon din, good morning kay Ronnie Sebastian, kay Sir Roberto Nimer at saka si Ma'am Araceli, si Rodel Edad Esperalda, Gracielda Matro at saka si Randy Manawis na imbag nga bigat kanyayo apo. Okay, oras po natin alas 5:45. Magbe-break lang po tayo. Babalik po ang Todo Balita. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Kami malalapitan, handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan, ang tiwala lulaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Napakabilis ng oras mga kaibigan, meron na lang 9 na minuto bago mag alas 6 ng umaga. Ayan, belated happy birthday kay ano posisyon niya, no? Venus Sarmiento ng PSU. PSU, nasa ano siya? Information. Anong pangalan nung ano mo? Madam V. Kanyang position. Kanyang position. And happy birthday din kay board member Carol Dizon. At saka congratulations kay re-elected board member Philip Cruz ng 2nd District. Siya pala ang senior board member. Oh, hindi ko alam kung ano yung formula yung pag-compute eh. Pero siya, history, sabi niya, at pinost niya, siya ang incoming senior board member. Ayan. On his 2nd term. Walay guna to, may kulito. Mm-hmm. Ang sipag din niyang nag-ikot, saka talaga hindi rin siya tumigil na yung during the campaign period. At saka kahit na hindi campaign period, talagang ang sipag din itong si board member Philip Cruz. Alala ko nung the first time na nanalo siya. Grabe yung iyak niya, yung proclamation. Grabe yung iyak niya. Talaga umiiyak siya noon. Kasama niya noon sa proclamation si tatay niya. Bakit siya umiiyak? Para narinig ko yung kasi natalo si kuya niya. Katandem niya that time si former board member Von Mark. Natalo si Von Mark, siya nanalo. Congratulations sa lahat. Yung mga re-elected na mga board members natin, congratulations. And syempre, we're excited to see again. Here again, board member Ranjit. Yang si board member Philip Cruz, anak ni ng kasama natin sa Inner Wheel, ang president ng Inner Wheel Club of Mangataram. Yan, si Madam Lourdes. Ayan. Malapit na po yung eleksyon. Yan po ay, kung hindi madidiskaril yung pag-hold nito, December 1 ba yun? December 1. At mag-uumpisa na naman i-open na naman ng COMELEC yung registration. Pero dito, para sa mga nagpaplanong tumakbo at magpa-re-elect, yung iba naman, may mga katanungan dito. Bago ka tumakbo sa barangay, siguro kapitan yan o kaya barangay, member ng barangay council, kagawad, may sapat ka bang alam at kakayahan? Una, technical na kaalaman, pagsulat ng liham, barangay resolution, budget at report, RA 7160, meeting at ordinansa. Pero ka bang sapat na kaalaman at kakayahan patungkol sa tunay na pamumuno? Mahusay makapag-usap, marunong makinig, may malasakit, may plano, kayang humawak ng pressure. Ka ba ay may sapat na kaalaman at kakayahan patungkol sa bisyon at serbisyo? May direksyon para sa barangay, may track record, marunong makipag-ugnayan sa ahensya. Pero ito yung paalala sa mga kandidato, hindi ito pagpapapogi, hindi ito trabaho ng sekretarya lang, ito ay serbisyo para sa lahat. Checklist, meron ba kayo nun? Yung mga nakaupo, meron ba sila nun? Kaya lang kasi, ang nakasaad sa batas, marunong kang bumasa, able to read and write. Magsulat. Yun. Tapos, residente ka ng barangay ng ilang buwan lang yun para qualified ka na.
So yun yung ano, kaya hindi yung tinitignan. Sana nga maging bahagi yan yung mga nabanggit mo kanina ng qualifications para sa pagpili ng barangay o ng mga opisyal ng kahit na anong posisyon. Kasi nga, hindi ba, yun nga lang yung sinabi doon sa batas Kaya tuloy kahit sino, kahit na magtitina pa, kahit na sino, kahit na walang alam, parang ginagawa na nilang hanap buhay talaga yung pagtakbo sa eleksyon. Yung ibang purpose lang talaga nila para may trabaho. Ayan, to become a barangay captain, yung kandidato must be a Filipino citizen, a registered voter, a resident of the barangay for at least 6 months before the election. 6 months lang. Yeah, they must be able to read and write and at least 18 years old on election. They cannot so yun lang naman yung qualification. So yung tanong, may sapat bang kaalaman at kakayahan sa tunay na pamuno? Marunong mahusay makipag-usap? Check. Pag-campaign period. Yung iba meron talagang may talent sa pagsasalita. Meron talaga may gano'n, talent sa pagsasalita, pero kulang sa gawa. Mahirap na ba masalita? Pero magsalita pag marunong makipag-usap kapag kampanya. May malasakit kapag may panahon ng kampanya. Meron din siyang plano. Marunong makinig. Pero pag na-elect, wala na. Na-elect na siya. Plano lang naman Oo nga. Ito ang bihira. Marami yung tignan nila yung kahit na hindi campaign period, kahit na hindi election, kahit na anong oras naninilbihan, tumutulong. Yun yung mga makikita natin talagang masasabi natin ng mga public servant. Pero kapag nakita nyo lang kapag election, pagkatapos pag natalo, hindi nyo na sila makita, hindi nyo na sila mahagilap, at hindi nyo na sila malapitan, wag nyo na sila iboto. Kaya lang kasi pag barangay, more on yung maraming kamag-anak, kakilala, at napasukan na rin po yan, election na po, marami kang pera. Ayun. At kahit ito na lang sana, may vision at may direksyon para sa barangay. Sana. Siguro merong ilang ganito, pero sana maging pamantayan ito sa pagpili ninyo natin sa barangay election. Ngayon kahit sa anong posisyon na yata, parang yung mga magagaling na talagang tunay na public servant, kapag wala kang pera, wala kang chance magsilbi. Yung mga may pera, kahit na wala kang, kahit na sama-sama na ugali mo, basta may pera ka, tinapalan ka ng pera, wala na, nakalimutan mo na yung barong mo doon sa masamang ugali. Na alam mong masama ugali, pero tinapalan ka ng 1,000, nakalimutan mo na yun, tuloy ang boto. Ayan, pero yun nga, ito nga yung sinimulan na nga po ng Lim family. Yun sinimulan na ng Lim family na may balik sa dati yung way ng campaigning at saka yung mapalitan na yung nakasanayan ngayon na pera na lang ang umiiral kapag ka-eleksyon. So, yun yung sanang inaasahan din. Sana mangyari na rin. Kasi yung hindi mo naman maiwasan din naman yung mga barangay na magbigay. Kasi naman, yun din nakikita rin naman sa yun rin naman nakikita nila sa taas. At saka yung mga botante, hindi mo rin sila masisisi kung minsan yung mga kandidato. Yung mga botante, demanding. Ayan, kapag kandidato kami, may agalelas tugdalan pa na eleksyon, mas mayabang kaya mga botante kapag dahil talagang para kang parang tinetreaten ka palagi na hostage ka nila. 5 kami dyan. 8 kami dyan. Lalo pag marami talaga sila. Yan, 8 kayo manayag, yun nalinis ang tarapan lang. Tatawa talaga ako doon. Tigara kayo dyan. Ay, tuwan-tuwa. Akin niya. Pakurong. Samplura kami dyan. Samplura kayo manay, marurutak na harapan yung gilapala nalinisan. Ganon. Yan. Pero ngayon, pagka-election kasi, number matters. Yan yung bilang nyo sa pamilya. Mahalaga yan. Lalo na kapag alam nilang malaking pamilya na o mga 60. Ganito lang talagang dakal. Lumaki na yung pamilya nila. Talagang liligawan talaga. Tig 1,000, 60,000. Pag 500, 30,000. Dala na pag mas malaki. Pwede na silang magpatayo ng maliit na bahay. Meron mga ganun pag malaking malaking pamilya yan.
Pero kami niya daw, ilan lang kami? 5. Pero yan yung nami-maintain naman ng Baguio City. Yan. Kwento ng mga kaibigan natin dyan, na pagpanahon ng eleksyon, talagang kailangan mangampanya ka. Mangampanya ka, ibig sabihin, marinig ng mga tao kung ano yung mga plano mo, kung ano na yung mga nagawa mo. Pag ikaw ay magpapamudmud, ekes ka na kaagad sa kanila. Yun ang maganda, di ba? Oo, ganda nun Meron nun. Sa bagay dito sa Pangasinan yata. Pero hindi lang dito sa Pangasinan, sabi nila sa mga probinsya, talagang talamak, talagang bigayan. Pero sa Manila, siguro palagay ko hindi rin gaano kasi nga. Sa laki ng populasyon. Oo, mamumulubi naman yung ano doon. Tsaka hindi rin nila alam kung talagang taga ron. O ano, di ba? Dahil ang dami-dami mga naninirahan na kuminsan na masyal lang, mga ganun. Hindi mo na alam kung sino talaga yung mga ano doon, mga residente doon. Okay, mga kaibigan, saan may masarap, mainit na pang-almusal na yung sabaw-sabaw? Parang ito, nakita ko yung post ni Councilor Dada Reyna. Sarap po. Tara, manap tayo ng pinapaitan. Ay, yung ano, yung sa may Kalasyaw. Ito, hanapin natin ngayon. Sarap po. Oo, yung dinadayo nila sa Kalasyaw sige, na ano. Natin. Okay, mga kaibigan, good morning kay Mama Ta, tsaka kay Jerome, at tsaka kay Kuya Polly. At tsaka siya kay DC Vian. Good morning. Kay Congratulations. Madam Rose, at tsaka si congratulations. Malapit na kayong mag-graduate. Oo nga, Madam Rose and Kuya Benji. Oo nga, ang saya, no? Marami na sila mag-graduate. Okay, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Natabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makakasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita Programang Todo Balita Saturday edition. Kami po nyo nakasama sa technical side. Si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantani Paragire. Happy weekend. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita.